Good morning po sa ating lahat. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. At happy 31st anniversary po, JCAM family. Andito po tayo ngayon sa Pateros Chapter ng Jesus Christ is All in All Global Ministry. At God of all generation. Upang papurihan ang ating Panginoon. Sama-sama po tayong sumamba at magpuri sa ating Panginoong Diyos na buhay. Amen po! Amen! Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Tayo po lahat ay tumayo. At ibigay natin ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa iyo lamang, Panginoong Jesus. Hey! Sa bawat umaga may ganda, simula na magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at umawit na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi kong nagpupuri. Hey! Mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko, Ika'y kumilos at gumabay. Wala sa iyo may papantay. Sa bawat umaga kay ganda, simula na magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at umawit na, at umawit na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi kong nagpupuri. Ihuyag mo, kapatid! Hey! Let us declare! Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko, Ika'y kumilos at gumabay. Wala sa iyo may papantay. Let us declare! Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko, Ika'y kumilos at gumabay. Wala sa iyo may papantay. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Pagkakataon natin, kapatid, pasalamatan mo ang Panginoon. Salamat. Salamat sa iyong ginawa. Sa lahat-lahat, Panginoon Jesus. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, Panginoon.
Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, Panginoon! Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyo. For the last time, alalahanin mo ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Salamat, Panginoon! Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa'yo may papantay. Jesus, sa buhay ko, ika'y kumilos at kumapay. Wala sa'yo. This time, pwede ba natin pakinggan ang mga kababaihan? Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa'yo may papantay. Jesus, sa buhay ko, ikaw kumilos at kumapay. Wala sa'yo may papantay. Mga kalalakihan, ito ang pagkakataon natin. Let us declare. Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko, ika'y kumilos at kumapay. Wala sa iyo may papantay. Sama-sama natin papurihan ang Panginoon. Jesus, sa buhay ko, ika'y ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko, ika'y kumilos at kumapay. Wala sa iyo may papantay. Wala sa iyo may papantay, Panginoon. Wala sa iyo may papantay. Wala sa iyo may papantay. Wala sa iyo may papantay. Tunay, Panginoon, napakabuti mo sa amin. Ikaw ay dakila, Panginoon. At lagi namin aawitin ang iyong katapatan, Lord God. Salamat, Panginoon, dahil hindi ka nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy namin maranasan ang iyong biyaya, ang iyong pagmamahal. At samahan mo kami ngayong umagang ito, Panginoon. Habang kami umaawit ng papuri sa iyo, manahan ka, Panginoon, sa aming mga papuri. At ito ay maging aming panalangin, Panginoong Jesus. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang. Biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsilag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko damdamin
ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, Ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Sa huling pagkakataon, atin pong awitin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nito buhay. Tunay, Panginoon, na napakabuti mo sa aming buhay at nararanasan namin ito noong una pa man, Panginoon. Inibig mo na kami, Lord God, at puno ng pagpapala ang aming buhay, Lord, at patuloy namin itong nararanasan, Panginoon. Patuloy niyo pong pinapagpala at pinagiginhawa ang lahat ng hinahawakan ng aming mga kamay, Panginoon. Dahil yon sa iyong dakilang pag-ibig. Kaya salamat po. At alam namin na ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, hindi nagmamaliw, Panginoon. Kaya itong kabutihan mo ay patuloy naming matatamasa, Panginoon, sa aming buhay. Patuloy naming may enjoy, Panginoon, yung kapayapaan at kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mabubuting bagay na ito. Kaya, Panginoon, maitaas ka ngayong umaga, Panginoon. Maitanghalang yung pangalan sa aming buhay, Lord God. At patuloy makita ng mga tao na ikaw ang Diyos na napakabuti. Ikaw ang Diyos na buhay magpakailanman, Panginoon. At hindi ka magbabago. Kaya salamat po, Panginoon. Samahan niyo po kami ngayong umagang ito as we give you all the glory, all the praises and thanksgiving in your mighty name, Lord Jesus Christ. Everybody say, Amen and Amen. Good morning. God is good. And all the time. And once again, God is good. No, grabe. Sa pangalawa, grabe. Amen? God is good.
Mahina. Hindi grabe. God is good. Isa pa. God is good. Medyo na. So, kamusta ang anak ng Diyos? Grabe ba talaga? Ang kabutihan ng Panginoon? No? Pag sinabi natin, kamusta anak ng Diyos? Paano mga sagot ng anak ng Diyos? Parang hindi. Dapat tumatayo at may very passionate, dynamic tayo na sinasabi natin sa Diyos at tandaan natin ang 14:28 na sinasabi sa Book of Numbers, whatsoever my ear shall hear, that will I do. And also sa Psalms, kung ano yung ginarinig ng Diyos sa atin, gagawin ng Panginoon. Pabuti ng pabuti, paganda ng paganda, payaman ng payaman ng buhay kay Jesus. Once again, kamusta anak ng Diyos? Take two. Upo. Gawin natin to para sa Panginoon, for Him, to Him, through Him, and by Him. Amen? Para sa Kanya, alang-alang sa Kanya, tuloy sa Kanya, sa pangitan niya. At mangyayari, kapatid, bubuti buhay mo, higit pa, gaganda pa, at yayaman ka pa. Gusto ba ng Diyos yumaman tayo? Gano'ng kayaman? Kasing yaman ng Diyos. Paano mayaman ng Diyos? Sa katotohanan, sa kabanalan, sa katuwiran, kagandahan ng buhay. At ano pangako? Kapag tayo yumayaman doon, and all these things shall be added to you. Kaya kapatid, lahat ng bagay makakamtan mo sa Panginoon. Walang hirap. Amen? Kaya, sabihin mo ngayon, kamusta anak ng Diyos? Amen. Palakpakan mo si Jesus. Amen. Pabuti ng pabuti, payabang ng payabang. Hindi. Kundi humble pa rin tayo. Itinataas ka ng Diyos, pinayayaman ka ng Diyos, mapagkumbaba pa rin ang mga anak ng Diyos. Amen? Kaya salamat sa Diyos. Yung mga pinagpala ng Diyos kahapon, salamat po sa mga nagsiayos nito. Hindi ko nababanggit ang pangalan nyo, Sister Susan. Ay, bali. Hindi ko nababanggit ang pangalan ninyo. Sa Panginoon ang kapurihan ng lahat. At nakita po namin dito kayo kahapon, talagang tumatrabaho sa Panginoon. Kamtin ninyo ang gantimpala sa Diyos. At dumami pa ang lahi ninyo na may banal na pagkatakot sa Diyos. Sumusunod may katapatan sa Panginoon. Amen? At itong place na ito, pinagagamit sa Diyos. Kilala ka ng Panginoon, kilala mo siya. Kamtin mo rin ang iyong reward sa Panginoon. More than you think, more than you ask. Yung blessing na bigay sa inyo ng Panginoon. Sa lahat sa atin dito ang tapat. Na patuloy nagtatapat. Because this is the message of the Lord this morning. Katapatan. Sa pagtatapat mo, sa pagbabasa ng banal na kasulatan, sa panalangin, pagkaroon ng corporate prayer, hindi ka ma-absent sapagkat alam mo, gawain ng Diyos yun. Kung paano katatrabaho tayo sa mga trabaho natin, nakapupunta sa mga malls, nakapunta sa malalayong lugar. No? Talaga pong, yung ginagawa natin yon, mga gawain Kristiyano, kapatid, ikay nagiging masunurin at nagiging tapat sa Panginoon. Maranasan mo ang katapatan ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, kaya ka ganyan. Amen? Kaya ka ganyan. Alam mo na kung ano yun. Ganyan ka ano. Kakinin mo na. Kaya ka ganyan pinagpapala ng Diyos. Iniingatan ng Panginoon ang pamilya mo sapagkat tapat ka sa Panginoon. At sumusunod tunay sa kanyang mga kalooban. Amen? Yung lumalakad sa kalooban ng Panginoon. Lumalakad na kasama ng Diyos. At kamtin mo kapatid, lagi bukas ang langit para sa iyo. Amen? So by the way, meron na po palalabas si Kuya Elijo kasi ang ating po topic is about God's constant help from childhood to old age. Buhat sa pagiging sa pagiging bata hanggang sa pagiging damatan. Damatan. What's damatan? Buhat sa pagiging bata hanggang sa pagtanda. Amen? Psalm 71 verse 18. Pero 9. Pero ang buo nun, na akin pong basahin pag-aralan, ay kabuuan po ng buhat sa pagkabata ni King David, ay makita po natin ang katapatan ng Panginoon. Hindi lang sa pagkabata. Nabasa ko pa kay Charles Spurgeon, kanyang komentaryo, binalikan ko nga yung salita.
Ayan. Ito po yung gawain natin sa tanghalang Pasigenyo noong July 11. Iniyakan ko kayo, hindi kumunta. Nawa ay puno-puno po yan at maraming himalang ginawa ang Diyos. Sobra-sobra ang pagkain. Pati barangay captain na gustong-gusto po magbigay. Lahat po ng kapitan sa 20-30 nga barangay, amin pong inaniyahan. Ang lahat ng kusihal, pati si Mayor Bico at ang Vice Mayor natin. So ito po gawain po ni Ma'am Hilda. Ginamit siya ng Diyos at pinarangalan siya ng Panginoon. Binagyan namin siya ng plaque. So purihin ng Diyos. Pero ang kulang po, yung katapatan natin sa Panginoon, sa kanyang katapatan. Sinabi niya sa Luke 22, if I'm not mistaken, the harvest are plenteous, but the laborers are few. Ang daming aanihin, hindi pa lang po yan, isusunod po namin yung mga nakakulay dilaw. Sino yung mga nakakulay dilaw sa City Hall? Public safety. Plus yung mga TPMO, nagtatraffic dyan, na kami magsimulang ganon, sila mismo ay gusto nilang isalilin uli yung kanilang mga tauhan doon. Sabi, sino ba yung sabi? Yung isang nasa office yan ni Mayor Bico, sabi niya, Pastor, si Ma'am Olive, isama nyo. Ito mga permanent at regular na ito, TPMO. Di ba TPMO? Traffic Management. Yun po, TPMO. So purihin ng Panginoon at nahayag, nabalita, hindi lang po maipasok yung video, no? Ang saya, umaawit, kumakanta, nakikinig sila ng istorya ni Jesus. At galak-galak si Kuya Nestor, no? Si Pastor Nestor, at kasama si Ate Josie, nandiyan ba? Silang dalawa po ay dumalo sa ating gawain at may bisita rin po ako noon at galing pa ng ibang bansa. So purihin ng Diyos. Sabi ni Kuya Nestor, ang dami pala nito. Tumataas sa kamay, sumasayaw sa Panginoon, nagpupuri. Kasi yung 30 barangay sa kalooban ng Panginoon ay naabot natin at nag-assign po ng mga pastors ng Pasig at mga bishop na kung saan po ay ginagamit sila ng Diyos. Kaya nais po ng Panginoon, tayong taga-JCAM, ang nakalagay sa Jesus Christ. Basahin nga, Jesus Christ Global Ministry. So dito pala sa ating bansa, magamit tayo ng Panginoon. At ang gamit ng Diyos, hindi mangangailangan. Ang kasangkapan ng Panginoon, hindi magkukulang. Hanggang sa lahat ng henerasyon na dadating sa inyo, hindi mawawala sa trono, ika nga ni David, ng Panginoon sa bubuhay ni David. Lahat ng lahi niya, naalis si King Saul, sapagkat siya ay hindi sumunod sa Panginoon. So nangyari, inalis si Haring Saul, ipinalit si Haring David. So this is the message of the Lord this morning. So now I would like to read the Word of God from the book of Psalms. If you have your Bible with you, open your Bible from the book of Psalms. Sa aklat po ng awit. Okay, yung cellphone. Okay lang po, sapagkat high-tech na daw. Hindi naman tayo Bible-atry. Napaka yung Bible lamang. Ang mas halaga dyan, yung Word of God. Sapagkat ang Word of God is quick and powerful. Makapangyarihan at buhay. Ito po. Unahin natin, binago po nila sa 91.9. Ginawa nilang 71 pala. 71.18. Unahin ko po. Pero ang gandang itaas, ang sarap basahin sana lahat, pero unahin muna natin. 17. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Meron po kayong Bible? Bilang paggalang sa banal na salita ng Diyos at ang salita ng Diyos ay Jesus, kapag mga presidente, tumatayo tayo, nag-standing ovation, tumayo po tayo bilang paggalang salita ng Diyos. Basahin po natin. Psalm 71, awit 71. Unahin ko muna sa 18 at saka, ayan. 18. Itaas natin yung 17. Sa pulpa sa pagkabata ay iyong tinuruan, hanggang ngayon sinasambit ang gawa mong hinangaan. Maputi na ang buhok ko pagkat ako'y matanda na, O Diyos, ako'y huwag iiwan. Sa piling ko, lumagi ka. Habang ako'y naghahayag ng lakas mong tinataglay, samahan sa bawat lahing sa daigdig ay lilitaw. Nalilit po akong basahin natin ng kabuuan po.
Sa verse 1, sa iyo lamang, Panginoon, lubos ako nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikay matuwid. Ako sana'y sagipin, sa daing ko ay makinig. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag at kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat na masama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mabagsik, huwag mo akong pabayaan. Verse 5, Panginoon, sa iyo ko inilalagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasahang mag-iingat sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw, Yahweh, pupurihin araw-araw. Sa marami ang buhay ko ay buhay na mahiwaga. Malakas kang katulong ko na di nila na maunawa. Kaya ako'y nagpupuri buong araw. Aking gayong ihahayag ang taglay mong karangalan. Verse 9, ngayong ako'y matanda na, huwag akong babayaan. Katawang ko'y mahina na, kaya ako'y huwag iiwan. Ang lahat ng kaaway ko, nais ako'y patayin. Ang balangkas lagi nilay ang ako ay kalabanin. Ang kanilang sinasabi, ako'y kusang iniwan na ako ng Diyos, kaya nila sinusundan. Ako raw ay matutuptop, yamang wala ng sanggalang. Panginoon at aking Diyos, huwag mo akong lalayuan. Lumapit ka sa piling ko't ako ngayoy tulungan. Nawa silang naghahangad na ako ay salakayin, lahat sila'y mawasak at mabigo ang layunin. Maging yaong mga layunin, ito ay sugatan, mapalungi sana ng lahat, mag-ani ng kahiyan. Ako naman samantala ay patuloy nag-aasa, patuloy nagpupuri. Pupurihin ka na tuwina, sapagat ikaw kadakila, patuloy kang sinasaysay. Magapong inahayag ang dulot mong kaligtasan. Kundi ko man maunawa ay iba pang mga bagay, pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila. Ang taglay mong katangi ay, ihahayag ko sa madla. Sa pulpa ng pagkabatay, ako'y inyong tinuruan, hanggang ngayon sinambit ang gawa mong hinangaan. Ulitin natin, maputi na ang buko, pagkat ako'y matanda na. O Diyos, ako'y huwag iiwan, sa piling ko'y lumagi ka, habang ako'y naghahayag ng lakas mong tinataglay. Samahan sa bawat lahi, sa daigdig lilitaw. Nanalangin tayo. Panginoon, samahan mo po kami. Let your word, O God, continually be understood each ever of us and be intact to our heart that we might apply it to the Lord in every day of our lives. Upang sa tutulad at susunod na lahi, makita sa buhay namin ang Diyos namin buhay, tapat at makapangyarihan. Tulungan mo po kami na lubos maunawaan bawat titik at salita na aming pag-aaralan. Hayaan mo, Panginoon, manguna banal mong Espiritu. Matago ang lingkod mo sa iyong lugaran. Ang makita lamang kagandahan ng iyong kabanalan. At ikaw mapapurihan. Kahit maraming salamat po sa iyong presensya. Ito'y sapat upang kami ay magpakagalak at magtagumpay sa pangalan ng Jesus. Everybody say Amen. Palakpakan mo ang Panginoon. Kapatid, ang daming mensahe patungkol dito. Dapat 40 minutes lamang po ako. So sabi nga, God constant help from childhood to old age. Kaya buhat po sa pagkabata, hindi lang sa pagkabata. Ang sabi nga po dito sa isang komentaryo ni Charles Spurgeon, si David, at about sa atin, bago pa isilang, ay nag-care na ang Panginoon sa atin. Binabantayan na tayo ng Panginoon. Sabi ko, inisip ko tuloy, saan kaya nandun tayo no? Wala pa, hindi pa tayo sinisilang. Ano ho? Nasa plano na ng Panginoon at kilala na tayo. He calls on the faithful, sabi ito, notice right about personal language here. God is not some distant and approachable being. No. David proclaims that Yahweh, the Lord God of Israel, is his refuge, his fortress, his God. He calls on the faithful, covenant-keeping God to uphold him in the face of wicked men and enemies who want to see him fall. So David asked God to deliver him because of God's own righteousness, for the sake of God's own name. Aking binasa lang po yun, sapagat ito po yung kabuuan nung God is faithful in every season. Ang Diyos ay tapat sa lahat ng ating mga kapanahunan. Sa pagsilang pa lamang po, ang ating Panginoon ay tapat na binabantayan tayo at iniingatan. Nabuhat doon sa madilim na ating kinalalagay sa womb ng ating magulang. Iniingatan ka na ng Panginoon.
Nagmamalasakit na ang Panginoon. Kaya hanggang doon sa pagkapanganak natin, na iluwal ka maluwalhati. Sabi nga ni Spurgeon, this is a blessing of birth. Pagpapala na isinilang ka. At pagkatapos, sa paglaki mo, ang sinasabi mo pa lamang ay, kamusta? Baby ka eh. Di ba? Tuwang tatay, pagka umuuho yung bata, hindi ka lang naipalabas. Yung baby, pagka kinakausap natin, tuwang tatay, ganyan pa lamang. At nang lumaki na, wow, 7 years old, nag-grade 1 ka na. Hindi ko na pinag-kindergarten. Grade 1 na. Pagkatapos nag-high school ka na. High school day. Alam natin. Ang sarap, ano? O, favorite talaga na. Favorite ko yan. Kasi nung high school, talaga namang ang sarap ng high school day, di ba? O, pagkaanak ka ng Diyos, hindi ka gagawin buntot. Ikaw ay ulo. At di ka man ulo, ikaw ay gitna. Amen? So, sarap. Nagiging honor student tayo, di ba? Pagkatapos, wow, sinasalduhan tayo. Sa akin po panahon noon, ako ang corps commander. Ginawa ko na, sabi ko, napakalit ko. Diyos, ba't ako nandito? Dahil ang ama ko ay hari. Hari ba mo nyo? Tapat siya. Sabi ko, ang sarap. Pagka pala ikay bata pa hanggang sa lumaki ka, ay nandun na yung pagkakilala mo kay Jesus. Lumalakad ka na kasama ng Panginoon. Oo, minsan ay nasusugatan mo puso ng Panginoon, pero kapag kami salita ka ng Diyos, kaiba ka. Bumabalik ka kagad. Hindi ka tulad ng baboy. Ang baboy, pagka nakakita ng putik, naglulublob. Alisin mo man yan, paliguan mo man, shampoohan mo man, pabanguhan man, damitan mo. Pag nakakita ng putik, babalik na naman. Pero, ang mga mananampalataya ni Jesus, ang mga tagasunod ni Jesus, may salita ng Panginoon. At ang salita ng Diyos, ang ginagamit ng Holy Spirit to convict us. Kaya pagka nakasala, mabilis na umaalis katulad ng usa. Ang usa, pag nadaiti sa putik, talon ka agad. Umaalis. Hindi makapanatili sa putik. Ganun ang mananampalataya na may salita ng Diyos. Na bata pa lamang, ipinakilala na sa kanya who Jesus is. Sino si Jesus? Tapat, mabuti, pag-ibig, mapagmahal. At sabi sa Psalms 103, verse 8, bumabalong sa kanyang pag-ibig. Merciful, mahabagin, banayad sa pagkagalit. Yung kanyang pag-ibig, abounding in love. Yan ang Diyos natin, na nakilala natin. Kaya kung nung bata ka, nakilala mo siya, o kung ngayon matanda mo na nakilala ang Panginoon, tapat si Jesus. Di ba? Nag-high school, at sa pag-high school mo, wow! Ang saya, kasama mo si Jesus. Yung iba, pagka-examination, pahiraman ng paper mo, mangungopia ako. Pero mga anak ng Diyos, nagpapakopya ba? Hindi. Kasalanan. Kundi nakita mo, tapat ang Diyos, na kapag ka ay nagkukulang ng karunungan, ang sabi ni Santiago, humingi ka sa Panginoon, nagbibigay at dinanunumbat at iyong tatanggapin. Talakpakan mo si Jesus. Amen? If you lack wisdom, let him ask God that giveth to all liberally and upbraideth not, and you shall receive it. Sabi ng Panginoon. Kaya kapatid, makita mo, itinataas ka ng Diyos. Kaiba ang anak ng Diyos. Ganyan sabi ko, hindi buntot ang anak ng Diyos. Siya'y ulo. At di man siya ulo, hindi siya nagiging kulelat. Hindi nagiging lowest. Sapagkat ang kanya ama ay marunong sa lahat. Kaya bilang siyang ating ama, bilang tayo kanya mga anak, nais ng Panginoon, ikaw ay maging marunong. Ikaw ay maging tapat. Anak, nideliver ba ang bulaklak ni Mami? Nagme-message na ako. So kapatid, hanggang college, naranasan natin. Di ba? Ang galing ng Panginoon. Nasa UE ko noon. Sabi ko, wow, ang daming tukso. Fraternity. Sapagkat ako'y napasama sa fraternity sa high school, hindi ko alam fraternity pa yun kasi officer nga kami, si OCC. Ginugulpe. Kala ko part ng PMA, napapasok ka sa Hasing, ginugulpe sa PMA bago ka makapunta dun eh.
Akala ko part yun. Yung pala taga-UP, yung dating kumapit doon sa commander namin, dumating doon at dala ang Apo. Apo. Alpha Pi Omega. Binapaso kami, no? Binubugbog. Naku, sabi ko, bakit ganito? Ayoko na. Purihin ang Panginoon. Pero iniligtas tayo. Lalo masama doon sa college. Iniiwas ka ng Diyos na tapat sa gawang masama. Amen? Ipinopromote ka pa noon. Kaya promotion, remember, promotion comes not from the east, nor from the west, nor from the south. But promotion comes, not from the north also, but promotion comes from the Lord Jesus Christ. Itataas ka ng Diyos. Pagpapalain ka pa. Ipopromote ka pa ng kataas-taasan ng Panginoon. Amen? That's why do not underestimate yourself. Ikaw ay anak ng hari ng mga hari. Anak ka ng Panginoon ng mga Panginoon. Na tapat at napakabuti. Hindi ka pababayaan ng ating Diyos. Amen? Kaya pagsisigawan ko at pagsigawan natin, sabi dito sa mensahe, ipagsisigawan natin hanggang sa dulo ng daigdig, hanggang sa dulo ng ating buhay. Huwag kang titigil na yung palingaw-ngawin ang pangalan ng Diyos. You have to reverberate the name of Jesus. Not just preach, reverberate. Meaning palingawin mo ang pangalan ng Jesus. Saan man dako ka pumaroon. Sapagkat nasa dakong yun, sa dakong yun, may kadiliman. Ikaw ang tanging pag-asa ng Diyos upang magkaroon ng kaliwanagan. Mawala ang dilim at mapalitan ng liwanag. Amen? That's why wherever you go, if there's darkness, darkness will be annihilated. But only light will shine into that place because Jesus, who is our light, is in us. That will shine in darkness. That's why Matthew says in his word like this, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Paliwanagin mo ang ilawan. Sabi ng Panginoon, let your light so shine sa mga tao. Hello? May light ka ba? Hello? Lahat ng may liwanag at may ilaw na Jesus, say amen. Do you believe that the light is in us? Who is that light? John 8:12. Jesus said, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of light. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sinong patuloy sumusunod sa akin, hindi nalalakad sa kadiliman ng buhay, kundi tataglay niya ang liwanag ng buhay. Nanuwaan niyo ba sinabi ng Panginoon? Ano yung light? Kabaligtaran ng darkness. What is darkness? The realm of darkness, ang larangan ng kadiliman ay sin, kasalanan. Kawalang katiyakan. Uncertainty. Anxiety. Agam-agam takot, pangamba, nervyos. Yan ang larangan ng kadiliman. Kaya pagka nasa kadiliman, ang tao, dahil nasa kasalanan, may takot. May pangamba. Ninenervyos na. Ano na isasaing bukas? Ubos na ang laman ng palabigasan. Ayan na ang matrikula. Hindi na naman makapapasok si bunso sapagkat walang pamatrikula. Pambahid pa lang sa kuryente. Ayan na. Ninenervyos. Kasi walang katiyakan ang buhay sa kadiliman. Pero na kay Jesus, ang buong pamilya, lumalapit, sumasamba, sumasayaw at nakikinig na istorya ni Jesus ay nasa kaliwanagan. Kaya inalis sa kasalanan, pinatawad sa ating karumihan, may katiyakan at merong tapang ng buhay na harapin ang bukas. At nakakaawit ng awiting, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future. And life is worth the living just because He lives. Naipapasa niyo ba sa mga bata yon? Para bata pa lang. Nasa baby pa lang. Nakita ko rin niya, Nay, sabi ko, ba't nakatapat yung radio sa tiyan mo? Nakikinig yung anak ko dito sa tiyan ko. Wow! Baby pa lang. Sinisimulan niya ng ipakinig
ang salita ng Diyos, awiting makalangit sa Diyos. Amen? Ang ganda. At nang ipanganak po yung bata, hindi ko nasabihin sino yun. Aba, baby pa lang, umaawit na kay Jesus. Nagpupuri na sa Panginoon. Umaawit na maawiting makalangit. At ang paborito, makinig ng istorya ni Kristo. Amen? Hindi istorya ng Korean novela. Aray. Hindi masama. Pero pagka 70% sa K-drama, 30% kay Jesus, hoy, gising na. Amen? Ang gusto nga ng Diyos, 100% sa Kanya. Sapagkat kung tayo ay maligamgam, hindi tayo mainit, hindi tayo malamig. Sabi ni St. John sa chapter 3, verse 16, kung hindi ka mainit, hindi ka malamig, maligamgam ka, isusuka kita. Sabi ng Panginoon. Kaya, sabi ko po, dapat lahat may Bible study. Kung may devotion sa tahanan, kasama ang family, oo, may personal devotion ka, gumawa ka din ng family altar. Once a week man lang. Sama-sama buong pamilya. Kasapagat sabi ni David, ako'y naging bata, ngayon matanda. Hindi ko nakita na matuwid ay pinabayaan. Ni ang kanyang lahiman ay magpalimos ng tinapay. Kundi lahat ay nahabag. Ang sarap pala ng basahin natin. Psalms 37, verse 25, starting doon. Tingnan niyo po. Ako'y naging bata, ngayon matanda. Hindi ko nakita matuwid ay pinabayaan. Ni ang kanyang lahiman ay magpalimos ng tinapay. Sa Tagalog natin. 37, verse 25. Ayan. I had been young and now I'm old. Yet I have not seen the righteous forsaken. Righteous, ha? Sa Aptag, ang Biblia ko babasahin. Naku, ano ba itong aking Bible? Ayaw. And, ayan. Ayan. Mula pagkabatay, ngayon tumanda na. Sa tamang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat, ang Diyos nagpabaya o ang anak niya'y naging hampas lupa sa lahat ng oras. Bukas pa ang palad sa pagkakaloob sa mahirap. Pagpapalaylaan ng kanilang mga anak. Masamay itakwil, mabuti ang gawin upang manahan kang lagi sa lupain. Ang lahat ng taong wastong gawain ay mahal ni Yahweh, hindi itatakwil. Sila'y iingatan, magpakilanman, ngunit ang masama ay ihiwalay. Ang mga matuwid, ligtas na titira at di aalis sa lupang pamana. Sa bibig na matuwid, namumutawi karunungan at sa lahi nila'y pawang katarungan. Ang utos ng Diyos, ang laman ng puso, sa utos na ito'y hindi lumalayo. Ang taong masamay, laging nag-aabang sa taong matuwid na ito'y mapatay. Ngunit hindi naman siya hahayaang mahulog sa kamay ng makaaway. Di rin magdurusa kahit paratangan. Manalig ka kay Yahweh, utos niya sundin. Ikaw ay lalakas upang lupain ay kamtin at ang mga taksil makitang palalayasin. Ako'y may nakitang taong, kayo na magbasa, no? Basahin yung sarap. Di ba sarap? Ililipat niyo pa doon sa 36, ang sarap. Yung 71, no? Ilipat yung 70 sa 70, ang sarap din. It's about David. Naranasan niya. Hindi lang po theory, kundi kanyang experience sa Panginoon. Naranasan mo din ba? Si David bata pa, tagapag-alaga lamang ng tupa. Tama? Kumbaga sa tagapag-alaga ng baboy, ng mga baboy, ng tupa. No? Aba, buhat sa pagiging pastol, promoted. Bakit? Naging asawa ng prinsesa. Isa lamang tagapag-alaga ng tupa ng kanyang pamilya. Pero napunta sa palasyo. Tama? Dahil bakit? Ang kanyang tiwalay sa Panginoon. Ang kanyang pagtatapat at pagsunod ay sa Panginoon. Hindi ko na mabasa sa inyo. Basahin niyo ng Psalms. No? Basahin niyo First Samuel. Sa 2 Samuel. Istorya niya kung paanong si King Saul hindi sumunod sa Panginoon. Sapagkat sa 15 verse 22, inutusan ng Panginoon, patayin ang lahat ng yan.
hindi pinatay. Pati si Og, hindi pinatay. Yung hari, utos, patayin, lipunin ang lahat. God is not a murderer, but He's a killer. Do you believe it? Hindi siya murderer, pero siya ay killer. He kills. Why? Because He's the owner. Siya pag-aari nito, binabawi lang niya ang mga buhay na hindi tapat. Pag hindi tapat, binabawi niya. Pag hindi masunurin, binabawi niya. Hello, yung buhay. Siya may-ari ng buhay eh. That's why He's not a murderer. Ang murderer, yung pumapatay, hindi naman sa kanyang pag-aari. Pumapatay siya, pero binabawi lang niya sa kanyang buhay na pinahiram sa atin. Pag hindi tapat ang mga Israelita, si King David, tapat siya. He's the apple of the eyes of God. And he's also a man after God's own heart. Lalaking malapit sa puso ng Diyos, pero magkasala. Di ba? Kay Bathsheba, yung anak niya, hindi siya naging masunurin eh. Hindi siya naging tapat. Kinuha yung asawa ni Uriah. Tama? Kasi pa, pinapatay pa. Pinapatay pa. Si Uriah, nilagay doon sa labanan. Anong nangyari? Naku, ang masakit doon, hindi sa kanya lang. Sa anak niya na ipasa. Yung sumpa. Di ba namatay? Iyak siya ng iyak, fasting siya ng fasting, pero hindi siya tinugon ng Panginoon. Ang mensahe, para siya ay magkaroon ng aral. Di ba? Iyak siya ng iyak. Nang mamatay, hindi siya kumakain nung buhay pa. Nang mamatay, tsaka siya kumain. Ba't ano sabi niya? Sabi ng mga alipin niya, mga dama niya, tagapayo, Amo, Panginoon, bakit nung buhay pa? Fasting ka ng fasting. At ayaw mo kumain. Ngayon patay na. Bakit ka kumain? Sabi niya, kasi wala na akong magagawa. Ako, pupunta na lang doon, pero hindi na siya babalik. Kaya kumain na siya. Ibig sabihin, hindi siya sinagot ng Panginoon. Kaya nasabi niya sa 66:18 ng Psalms, if I regard iniquity in my heart, God will not hear me. Kung kayo nag-iingat pa ng kasalanan sa aking puso, hindi ako diringgin ng Panginoon. Amen? Kaya, confess your sin. 1 John 1:9, if we confess our sin, He's just and faithful to forgive us and to cleanse us in all our righteousness. Kung papahig natin kasalanan, tapat at banal siya, patatawarin tayo sa ating kasalanan, linis sa salita at karamihan. Hello? Pero kung nag-iingat pa tayo ng kasalanan sa ating puso, huwag mo sabihin, naku, baka hindi ako pakinggan ng Diyos. Hindi ka talaga pakinggan ng Diyos. Kaya isurrender na lahat sa Panginoon. Kahit kalit-liitan, no? Minute, tiny, sin. Minute, yung malit na malit talaga. Isuko mo na sa Panginoon lahat. Hello? No reservation. Sa pagdating tatago ka sa Panginoon, wala tayong maitatago sa Kanya. Lantad ang lahat sa Kanya. Hello? Kaya, surrender it all to Jesus. Para ipapasa natin sa ating lahi ay ang katapatan at banal na pagkatakot sa Panginoon. At mangyayari, lahi natin pagpapalain. Kaya si David, nung bata pa, very faithful kay Lord. Umaawit pa siya ng mga awit yung makalangit. Doon sa krus, ilaw ay namasdan. Ang bigat sa puso ko'y naparam. Nang maniwala, mata ay nabuksan. Ngayon, ako'y may kagalakan. Amen? Are you washed in the blood? Are you washed in the blood of the Lamb? Ikaw ba ay lumapit na kay Jesus? Nahugasan ka ba sa dugo ng korderong sa sala mo'y umako? Nahugasan ka ba sa dugo? Nahugasan ka na ba sa dugo ni Jesus? Ipasa natin sa lahi natin. Amen? Ipasa natin sa magiging anak at kaapu-apuhan natin. Mahugasan tayo lahat sa dugo ni Jesus. Sapagat pagka tayo nahugasan sa dugo ni Jesus, ay makakaawit ka na, tagumpay, may tagumpay. Amen? We are more than conqueror kung si Jesus ang ating pinagtitiwalaan, sinusunod at pinagtatapatan ng ating buhay. Kahit kaliit-liitan, may pinatatago ka pang kalansay sa iyong kaparador, isuko mo na sa Panginoon. Amen?
Pagka hindi, nadadamay pa ang angkan ni Akan. Do you know who Akan is? Si Akan? Kumuha nung sabi ng Diyos, walang kukunin. Kasi giniba ng Diyos yung Jericho. Di ba? Baksak ang Jericho. Hindi sa pagitan ng bomba, hindi sa pagitan ng maso, kundi sa pag-march nila 7 times. At pagsigaw ng papuri sa Diyos, baksak. Malapad yung pader. 2 karwahe dumadaan. Siguro itong kalapad ng pader na yon, nakapalibot sa fortified city, pero walang panama sa kapangyarihan ng Diyos. Binaksak ng Diyos ang pader. Huwag na lang kukunin, walang kukunin niya. Kahit yung pilak o namang mahal gamit, kumuha si Akan. Hindi sumunod sa Diyos. Ang liit ng bagay, no? Kumuha lang ng kaprasong mamahaling kulay, maharlikang tela. Tinago doon sa ilalim ng kanyang tolda. Tinago doon sa ilalim. Hindi nalingit sa Diyos, nakita ng Panginoon yung kasalanan na yon. Ano nangyari? Damay ang buong pamilya. Sinunog sila. Aray. Hello. Kaya hindi mo pagsunod, hindi pagtatapat, hindi ka passionate, hindi ka maapoy sa paglilingkod sa Panginoon. Papetik-petik ka lang. Amen? Sinasabi ko po katotohanan lang ho. Kasi ayoko po maging prophet of doom. Hindi naman doom ang sinasabi ko. Ako po'y prophet of truth lamang. Sinasabi ko sa banal na kasulatan, sapagkat the truth shall set us free. Kaya mahal po kayo ng Diyos. Kaya mahal ko po kayo. Kaya sinasabi ko, mahulog ka sa bangin. Wag dyan. Mahulog ka na sa bangin. Sasabihin ko pa, sige lang na, sige, okay. Lakad lang. Malapit ka na mahulog. Hindi. Pag sinabi ko, yung nasa laman ng baso yun, lakakalason, wag kayo na. Sasabihin ko yun. Kaya nga sinasabi ko katotohanan. Kasi mahal tayo ng Panginoon. Ayaw niya tayo mapahamak. Gusto niya, mamuhay tayo, 10 ng ating buong pamilya at buong angkan natin na may banal na pagkatakot sa Diyos. Sumusunod, tumatalima, ginagawa ang magaling sa kanyang paningin. At mangyayari, pangako ng Diyos, bawat papatungan ng kamay mo, pagpapalain ng Panginoon. Bawat gagawin mo ay tunay, kakasihan ng Panginoon. Kaya buhay mo, tulad sa puno, natanim sa siping na agos ng tubig, nagbubunga ka sa kapanahunan. Dahoy din nalalanta. Bawat hawakan nga ng kamay mo, gumiginhawa. Negosyo, hanap buhay, pamilya. Lahat, pagiginawahin ng Diyos, kasama ang buong pamilya. At aawit tayo ngayon nung pangalan ng Pasig. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus. Ano sunod? I love Him more and more. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus. I love Him more and more. Lagi ba siya minamahaligit pa kaysa dati? Ang balita, lagi kang minamahal ng Diyos, higit sa dati. Kaya pag kamusta anak ng Diyos, kamusta anak ng Diyos? Lord, tinamad tumayo. Di ba pagka gusto natin makuha yung jackpot, tumatalong pa tayo? Kanino ibibigay ng Diyos ang jackpot? Mga tamad. Hindi tumatayo. Sample nga. Maging question man natin na talagang masigla tayong nagpupuri, umaawit, sumusunod, nagtatapat sa Panginoon, at kamtin natin ng gantipala. Kanino ibibigyan ng Diyos masaganang biyaya? According to your faith. So be it done unto you. Sang-ayon sa inyong gesture, sang-ayon sa inyong pananampalataya, kamtin natin lahat to. Amen? Palakpakan mo ang Panginoon. Tama na. Bigay ko lang summary. You're taking note. You can break this sermon down into 3 sections. First, the security of God's protection, the testimony of God's faithfulness, the witness of God's people in their latter years. So, kapatid, may katiyakan ng protection sa Panginoon, may patotoo ng katapatan ng Diyos, at ipatotoo natin magsasaksi tayo sa Diyos sa mga darating na araw. Simulan mo sa tahanan. At may kapangyarihan ka. Do you believe that you have the power already? Amen. Acts 1:8, you shall receive power
After that, the Holy Ghost come upon you, and you shall be my witnesses unto Jerusalem. What's that Jerusalem? Bahay, family. Jerusalem, Judea, kapit bahay. Samaria, kalapit barangay. Hello. And to the uttermost part of the earth, padadala ka ng Diyos sa New Zealand. Sama ako. Tinuturo ko na. New Zealand. Sa mga anak niya. Australia. Zimbabwe. Africa. Ayaw na. Tagutom doon. Wherever God will send you, you must be like Isaiah. Lord, here am I. Send me. Panginoon, narito ako. Suguin mo ako. Huwag ka mag-Jonah. Sabi na pa, punta ka doon sa Nineveh. Naku, mamamatay tao doon, mga salbahe doon. Punta na lang sa Tarsis. No. Kakainin ka ng balyena. At iluluwa ka rin doon sa dako na pinahatna siya ng Panginoon. Tutulungan ka niya. Kaya lang, sabi nga ni Brother Greg, dadaan ka sa hard way. Mapupunta ka sa tiyan na madilim at makakapanalangin ka, Panginoon, maalala mo ngayon, patawarin mo po ako. Susunod na po ako. Amen? Kaya kapatid, God is faithful. God is faithful in every season of our lives. God is faithful in every season of our church. God is faithful in every season of our family. That's why, if we know the justice of God, what are we going to do? We must also be faithful unto our God. Sabi mo sa katabi mo, tapat ka ba sa Panginoon? Sumusunod ka ba sa Panginoon? Kamusta pagbasa mo ng Bible? Are you faithful? Kamusta pananalangin mo? Kamusta pagdalo mo sa gawain ng Panginoon? Kamusta fellowshipping mo sa mga kapatid? Are you a channel of blessing? Pagpapala ka ba at nagbibigay kalakasan sa kapatid mo? Sabi mo sa kanya, si Jesus ay tapat. Gayahin natin siya. Maging tapat tayo sa kanya. Amen? Sa kalitlitan, maging tapat tayo sa kanya. Sapagkat ang Diyos natin ay laging tapat. Hindi nagbabago. Siya ay laging tapat sa atin. Di ba, inaawit natin? Si Jesus ay di nagbabago. Di nagbabago. Di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago. Walang maliw. Magpakilan pa man. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Amen? Hindi siya nagbabago. He's the same yesterday, today, and forever. Ang kanyang katapatan ay magpakilanman. At maranasan mo to kung ikay laging tapat sa kanya. Hello? Palakpakan mo nga ang Panginoon. Sabi mo sa kanya, isigaw natin, Lord, magtatapat na po ako. Lord, magtatapat na po ako. Sinabi mo yan. Tutulungan ka ng Panginoon. Amen? Do not be afraid. Sapagkat sabi ng Diyos, walang takot sa umiibig sa Kanya. Gawin mo magtapat. Kasi minsan ayaw natin magtapat kasi, naku, baka time na. Time na ako. Tayo manalangin. So kapatid, sa pagwawakas, God constant help from childhood to old age. Maranasan mo. When they say God's constant, patuloy. Magpapatuloy. Walang patlang. Ang katapatan ng Diyos, buhat sa pagkabata mo. Si David, bata pa lang tiwala niya sa Panginoon. Kaya na makipaglabang kay Goliath. Ang sabi ni Solomon sa kanya, bata ka pa, ang kalaban mo, biyasahan na, buhat pa ng pagkabata, mandirigma na yan. Ikaw, anong kalasan mo? Sabi niya, ang Panginoon ang aking kasama. Hindi niya ako pababayaan. Ang alaga kong tupa, pagka sinisila ng mga leon at oso, hinahabol ko at hinahapak kong kanilang panga. Sa tulong ni Yahweh, napapatay ko sila. Kaya andito lang yan, the uncircumcised na yan na si Goliath, ibibigay siya sa akin ng Panginoon. Ang tiwala niya kay Jesus. At naganap nga, nang kaharap niya si Goliath, sinabi sa kanya ni Goliath,
Ano ko, aso? Patpatan dala mo? At sinagot siya ni David, naparito ka, dala mo ay javelin, dala mo ay sibat, dala mo ay malaking espada, dala mo ay tanso na nasa iyong katawan, ang dala mo ay pana. Ako ay naparito, ang taglay ko ay kapangyarihan ni Yahweh buhay at may tutulong sa akin. Amen? Tiwala niya. Kaya na siya lumaki at lumaki pa. Bata pa lang siya, binatilyo pa lang siya makipaglaban kay David. Hanggang siya lumaki. Kapatid, ang tiwala niya sa Panginoon. Sa 400 mans nakadala niya, walang talo, lagi sa digmaan. Hanggang siya ay naging general ng hukbo ni Saul. Purihin ang Panginoon. Sa bawat pakidigma niya, sinasamahan siya ng Panginoon. Sa katotohanan, hindi pa nagsisimula ang laban. Sa kanya na ang tagumpay. Sapagat nasa panig siya ni Jesus na nagtagumpay na para sa kanya. Kaya kapatid, kamusta? Ngayon nakakilala ka, may edad ka na. Huwag mo nang kalimutan, susunod ng lahi, ipasa mo ang banal na pagkatakot sa kanila. Ipasa mo na kaysa lamang may kaligtasan, buhay na walang hanggan, kapangyarihan dumadaig sa lahat ng kapangyarihan. Sapagat yan ang katotohanan. Kung naranasan mo siya, experientially, kapatid, hindi lang theory, kung naranasan mo siya, bakit di mo ipalita? Ikwento mo sa iyong mga anak. Sabi nga, doon sa isang sulat sa Deuteronomy, itali mo sa iyong leeg. Ikintal mo sa iyong puso. Ilagay mo, isulat mo sa laylayan ang salita ng Panginoon upang huwag umalimutan. At ipasa mo sa iba, lalo na sa mahal mo sa buhay. Kung mahal mo sila, hindi mo pababayaan na sila'y di makasama sa paglilingkod sa Panginoon. Ikaw ay may dominion. Binigyan tayong dominion ng Diyos. Dito ka papasok sa pagwakas. This is a prayer. Ito pong Psalm 71 is a prayer. Sa pagkatunay, panalangin ni Haring David to. Meron siyang panalangin na binibless niya yung tao. May panalangin siyang imprecatory. Ano yung imprecatory? Prayer ng curse. Panginoon, mamatay ng lahat yan. Pwede pala. Kung ikay righteous. Panginoon, mabuwal sa akin paanan. Panginoon, lahat na ay makinig ngayon. Parang gano'n, no? Sumpain mo. Hindi, binabawi ko. Amen? Mangyayari. Mangyayari. Because the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Eh matuwid siya sa harapan ng Diyos. Sinusuko niya. Kaya pag ano lang siya, Panginoon, ibuwal mo ang mga umaaway sa akin. Panginoon, patayin mo. Ganyan. Imprecatory prayer ang tawag doon. Do you know that? Pwede ka mag-pray. Pero do not pray that prayer if you still have a sin in your heart. Sapagat pinag-pray mo nun, babalik sa iyo. Remember? Oh, magpakatuwid-tuwid ka muna. Ang iyong katuwiran si Jesus. No one is righteous, no not one. But because of 1 Corinthians 1:30, but of Him, the Father. The Father make Jesus as our power, wisdom, righteousness, sanctification, redemption. Ang kinig mo. Ginawa si Jesus na ating katuwiran. Pwede ka mag-pray ng ganun. At naranasan ko po yun. No, dadalawin ko pa nga, buhay pa isa eh. Hindi lang ako binibigay pagkakataon ng Diyos. Siguro, mahal pa rin siya ng Panginoon. No? Ang galing. Ang galing po. Kaya iniiwasan ko mag-pray na imprecatory. Ang binigay prayer of course. That's the meaning, prayer of course. Kinakars mo. Pwede pala. Pero huwag kang magpipray nun. Kung ikaw hindi karapat-dapat, tatalbog sa iyo. Tatalbog sa iyo. Pero if you have the righteousness of Jesus, and Jesus is your righteousness, Jesus is your holiness, at sabi nga ni David, binanggit ko kanina, if I regard iniquity in my heart, God will not hear me. Kung may nag-iingat pa tayo sa ating puso, don't pray that prayer. Pareho lang kayo. Sasabihin ni Satanas, pareho ka rin lang dun eh. Oh, sa iyo din ang sumpa. Amen? Kaya sa pagwakas, kapatid, passing the baton. Ipasa nyo sa inyong anak. At sabihin sa inyong anak, ipasa nyo sa inyong apo. At sa inyong apo, ipasa pa sa kaapo-apuhan. At ang sabi ng Exodus 20, ang lahat ng may ibig sa Panginoon, dadalawin niya, hindi ng katampalasanan, dadalawin niya ng kasaganaan at pagkapala ng buhay. Kamusta? Nakakasama ba anak mo? Nakakasama ba ang apo mo sa paglilingkod sa Panginoon? O marami kang dahilan?
Eh kasi umuulan. Eh kasi baby pa eh. Eh kasi matakot ka. Matakot ka. Bakit? Kung sino yung mahal na mahal mo at iniingatan mo, sasabihin ko po ang totoo, babawiin ng Diyos yan. Pag hindi mo dinala sa iglesia ng Panginoon. Nakatatakot. Di ba? Because God is a jealous God. Ang Panginoon natin, silosong Diyos. At ang Panginoon natin, para kang walang tiwala, siya may control ng lahat ng bagay. Pangako niya, iingatan niya ang lahat na pinagkatiwala sa Kanya. Hanggang sa araw ng paghukom, wala kang tiwala. Hello? Sasabihin mo, kasi ang nanay ko talagang sarado, kandado. At yung padlock, itinapon pa sa ilog, hindi na pwede. Sa kanyang pananampalataya. Kapatid, ang sabi ng Panginoon kay Ezekiel, walang pusong bato na hindi niya kayang palitan ng pusong laman na natuturuan at sumusunod sa Panginoon. Palakpakan mo ang Panginoon. God is a powerful God who is in control of everything. He can do all things and nothing is impossible to you. There's nothing too hard for Him. He's a powerful God. He can change the heart of your loved ones to surrender them to Jesus. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the Father. I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Kaya ba? Mahal sa buhay mo, tatay mo, matay sa ulo. Lasing dito, lasing doon. Sinasabihin mo na tatay mo, mamatay ka. Ayaw pang tumigil? Pray to God. God will hear your prayer. Because our God is an answering God. Amen? Promise niya sa John 14:13-14, whatsoever you ask in my name, that will I do. That the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. Ituro natin sa kanila. At mangyayari, kapatid, ang katapatan ng Diyos, bawat sandali, araw-araw, at magpakilanman, iyong maranasan. Tapat si Jesus sa kanyang pasabi. Kaya sa ating pagwakas, tumayo po tayong lahat. Dito ako na Biblia, sabi ko pati sa mga pastor, pati pastors, sa aking pag-pray, nababagot. Sabi ko, sayang. Kasama ko sana kayo sa pagpapala ng Diyos. Pagka nag-preach kasi po ako sa Diyos, sa buting, sa kalawaan, enjoy na may mga tao, no? Sarap na sarap. Pero ibang pastor ko, Pastor, ikilaan mo naman, haba-haba. Sabi ko, sila, enjoy eh. Umaalis na nga ako ayaw pa eh. Doon ako pinagpapala ng Diyos. Kasi, ang aking binabalita, hindi si BBM. Aking binabalita, ang may-ari kay BBM. Ang may-ari sa iyo. Ang lumikha sa iyo. Ang Panginoon Kristo, na tapat at laging tapat. Kaya nga, pinagsisigawan ko katotohanan. Oo, masakit sapagkat ang salita ng Diyos, tabak na 2 talim. Paghiwang ganyan, humihiwa ulit. Hindi ko po pwede hindi sabihin. Sapagkat pagdating sa eternity, baka ako kastiguhin ng Diyos. Sinabi, bakit ka nag-iingat sa iyong sarili? Hindi mo sinasabi ang katapatan ko. Hindi mo sinasabi ang mabagay na katotohanan. Kaya kapatid, kung nasasaktan man kayo, mahal kayo ng Panginoon. Kaya mahal ko kayo, sama-sama tayo. Natutungo sa langit na bayan, hindi sa kapahamakan. Dito pa sa lupa, ang dalangin ko lagi, Lord, lahat ng sasamang po sa iglesia na pagkakataon sa akin, aapawan ng pagpapala. Sa pagkatunay, sila din po yung mga anak ko, nakatulad ng anak ko. Hindi ko kaya na magpaaral ng doktor, pero purihin ang Panginoon. Sa tulong niya, si Doktora Mary Errol ay nagtapos at ngayon nagagamit siya ng Diyos. Ang pangako niya, maggagamot siya sa mga nangangailangan. Tunay totoo, kapag ay kinatapat sa Diyos, ang hindi mo kaya ay gagawin ng Diyos. Through prayer, sapagkat binigay sa atin dominion, kapatid. Hindi gagalaw ang Diyos, hindi makilang kalangitan, kundi tayo mananalangin. Sapagkat sabi ng Diyos, let them have dominion upon the earth. Sa anatomy, zoological, botany, at elemental beings, even angelic being, maglilingkod sa atin kung tayo tapat na naglilingkod sa Panginoon.
Maglilingkod sila lahat at susunod sa atin. Ulitin ko, angelic being, anatomy, zoological, botanical, at elemental being. Anghel, tao, hayop, halaman, at mga elemental, katulad ng ginto at pilak, fluorides, acetaminophen, lahat siya maglilingkod sa atin. H2O, maglilingkod sa atin. Pero pag hindi tayo tapat, ang H2O, na elemental being, magiging baha at salot sa atin. Ang apoy, magiging salot. Gamit siya sa pagluluto. Marami pa po sana. Pero kapatid, sandaling ito. Be faithful. Jesus said, for I am faithful. Maging tapat tayo, sabi ng Panginoon. Sapagat siya na tumawag sa atin ay tapat. At maranasan mo lahat ng bagay. Utusan ni Jesus, tapat na maglingkod sa atin. At masasabi mo, ang Panginoon aking pastol, hindi ako magkukulang. Hindi ako mangangailangan. Susunod at maglilingkod sa akin lahat ng bagay. At may kagalakan at kapayapaan tayong maranasan. Kaya sandali ito, kapatid, huwag tayong mabagot sa salita ng Diyos. Humaba man tayong 2 araw. Kapatid, hindi ka natatapos. Sapagat kung hindi ka karapat dapat doon at di mo gusto yon, paano pa sa langit? Walang gagawin kundi makinig na istorya tungkol kay Jesus. Kaya sandaling ito, magpakaapoy na tayo. Kasi ilan po, sabi ng Panginoon, papitik-pitik lang, pakain-kain lang, pasaya-saya lang. Hindi tayo tinawag ng Diyos Christian by convenience? Hindi. Christian by commitment tayo. Ibig sabihin ng commitment, hinandog mo na buhay mo kay Jesus. 10 na iyong buong pamilya. 10 na iyong buong sambayanan. 10 na iyong makayamanan. Christian by commitment. Commitment means laying down one's life for the sake of Jesus. Commitment means offering, dedicating, consecrating everything 100% to Jesus. Hindi pag Lunes kay Jesus. Pag Martes kay Satanas. Pag Miyerkules kay Jesus. Kundi 7 days a week, 24 hours a day kay Jesus ang buhay natin. Todo. Hindi 50-50. Hindi 70-90. Itodo mo na, kapatid, ang paglilingkod mo sa Panginoon. Huwag tayong mahatak ng kayamanan ng mundong ito. Masabi natin, katulad ni Pablo, who shall separate me from the love of God? Shall tribulation, persecution, famines, nakedness? Minsan di po dun eh. Minsan sa kayamanan tayo nahahatak ng kaaway. Ang dami nating panahon para sa pagkamal ng kayamanan ng mundong ito. Ang dami nating panahon para sa ating pamilya. Pero nagsesel sa Diyos, matakot ka. Sabi ko kanina. Sapagat yan sabi ng Panginoon, ang magmahal na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang magmahal sa kanyang asawa, anak, kapatid, inaama, na higit sa akin, hindi karapat-dapat sa akin. Kapatid, mahal natin sila. Huwag natin hayaang mapahamak sila. Mahalin natin higit ang Panginoon kaysa lahat ng bagay. At mangyayari, kapatid, patuloy kang pagkakatiwalaan ng Diyos sapagat tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Hindi siya bigay bawi at di siya nang babawi ka agad. Huwag mo sabihin nakatayo ka ngayon at matatag ka. Isang pitik lang ng Diyos, kayang ubusin lahat yan. Ang dami nating nakitang pabrika, kumpanya, individual, bansa, sagana-sagana. Masaya-masaya. Pero, na siya'y pagpalain, nawawalan ng oras sa Diyos. Ibigay mo ang iyong time, talent, treasures sa Panginoon ng 100% at di maglilikat ang pagpapala ng Diyos sa iyo. Hindi niya babawian ang nasa iyo. Kundi higit pa sa dati, ang pangako ng Diyos, dadagdagan pa niya sapagat inuuna mo ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran. Sama-samang pamilya na naglilingkod. Sapagat may dominion ka. Pwede mo silang samahan. Halika kayo. Ay, hindi mababait yung pastor dyan. Hindi mababait ang leader dyan. Kapatid, sabihin mo sa kanila, dito tayo pinagpapala ng Diyos. At dito tayo pinagpala ng Diyos. Sapagat lagi kong panalangin, Lord, everyone whom you will send
to be part of the ministry that you will entrust to me. Lord, let them experience abundance. Let them experience prosperity. Let them experience your protection. Let them experience, God, your goodness and your faithfulness. This is always my prayer, even sa mga sa mga panalangin ko sa madaling araw. Iniisa sa akong panalangin ang bawat sa inyo upang maranasan ng bawat isa yung katapatang ito ng Diyos. At magparami tayo. Hindi lamang puro fellowship, dapat namumunga na tayo. Kaya prayer po natin, pray to the Lord of Harvest to send more laborers. Yan ang pinakapintig na puso ng Diyos. Kaya kung tayo leader, hindi puros kainan, hindi puros kasiyahan. Pag masaya na sila, pinakakain natin sila upang sila'y tumarbaho sa Panginoon. Upang sila ay gumawa sa umasa ng Panginoon. At maghatid ng maraming tao upang kanilang henerasyon at henerasyon ng kanilang sasalihan ay makakita ng liwanag ng buhay kay Jesus. Panginoon, narito po ang iyong mga anak. Nagpapakumbaba at lumalapit sa iyo. Sa paggaya ng iyong pangako, Panginoon, kay Haring David, ang kanyang lahi ay iyong pagpapalain. Kung magtatapat at maglilingkod sa iyo, susunod at gagawin magaling sa paningin mo. Nangyayari, Panginoon, walang sumpa, kundi ang pagpapala at kalagalak at kapayapaan ang kanyang naranasan. Kaya, Panginoon, dalangin namin, ganyan din po sa aming buong sambayanan, buhat sa pagkabata ng aming mga anak at apo at kaapu-apuhan, ituturo namin ang daan ng iyong katuwiran, ang landas ng iyong katotohanan, upang humakbak sila sa buhay na may kagandahan at makita nila ang liwanag ng buhay kay Jesus na siyang ilaw ng sanlibutan. Turuan mo po kami, hindi lamang ikangay papitik-pitik, kundi talagang naroon po ang 100% kagalakan na kaya ni Haring David ay sasabihin, ako'y nagalak nang sabihin sa akin na pumaroon tayo sa tahanan ng Panginoon. Kaya, Panginoon, nakita niya buhat ng kanyang pagbabata. Hindi niya nakita na matuwid ay pinabayaan. Hindi kanyang lahi man ay nagpalmos ng tinapay. Kundi marami po nahabag. Marami nagpapahiram. Marami nagpapala. Kaya Lord, papangirihin mo sa buhay ng iyong mga anak na sinali mo sa ministeryo ito ng Jesus Christ and All Ministry. Buong sambayan nila, Panginoon, may covering ng mantle na iyong power. Ligtas sa mapagpalang kamay mo. Walang nagbabalak na masama na magtatagumpay. Wala sandatang hindang kawin na mananaig. Ikaw makikipaglaban sa amin, Panginoon. Sapagkat kami magtatapat at susunod na may kainitan at kapuyan sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Opo, talaga masigasig. Maagap na gumigising upang ikikatagpuin sa panalangin. At bulay-bulay na salita mo, Panginoon. At kung araw ng pananambahan, magawain na tinatakda ng iglesia, Panginoon, hindi mawawala, kundi naroon kasama ni Jehovah Shammah. Present lagi. Sapagkat si Shammah ay present ng hulugan. Kaya, Panginoon, katukin mo ang puso ng bawat sa amin. Kung kami natutulog, o para bang nahihimbing, o para ba kami nga nawawala sa aming sarili, nalilibang kami, Panginoon. Lord, wake up. Mahirap, Panginoon, pagka dumating ang awakening mo, Panginoon. Yayanig. Sabi mo po sa Hebrews, yayanigin mo ang daigdig, Panginoon, para magising lang kami at magbalik loob kami sa katapatan namin. Ngayon pa lang, Panginoon, nangangako kami sa tulong ng Panginoon mo, kami magtatapat at maglilingkod ng buong puso at buong galak sa iyo, Panginoon. Sa tulong at kapangyarihan at gabay ng banal ng Espiritu, aming magagawa ang bagay nito. Kaya tigit sa dati, Panginoon, kung sama kami naroon, hindi maaring hindi kami mag-apoy sa pag-share ng gospel mo. I-share namin kay Jesus may kaligtasan, kay Jesus may buhay na walang gan, kay Jesus may kapangyarihan, dumadig sa kapangyarihan. At lagi kami may awitin sa aming puso, Panginoon. Aawitan ka namin, pupurihin. Kaya ni Haring David, ito po ang kasagutan sa katapatan mo. To praise you, O God. To glorify your name. To magnify your name. To exalt you, Lord Jesus. Yun ang kagalakan namin lagi. Ang bigyan ka ng kapurihan sa aming buhay. Ang bigyan ka ng kalutian at karangalan. Aawit kami ng awit makalangit. At ang lahat na masama ay lalayas. Tayong kabutihan at kagandahan ng buhay ang aming makakamtan.
Kaya akapin mo ang mga anak mo ngayon, Panginoon. Padama mo. Hindi ka malayo. Napalapit mo. Lagi kang nasaklol at tulog sa bawat sa amin. Kaya Panginoon, mahal mo po ang bawat sa amin. Mahal mo po sila. At nais mo, Panginoon, ang kabutihan mo ang sumunod sa kanilang buhay. Hindi ang masama. Sapagat di pa kami dumadalangin ng purgatory prayer, Panginoon. Nandun na kapag kami malayo sa iyo. Malayo puso namin. At kami kampati lamang. Hindi ka namin binibigyan kasiyahan. Sumusunod, kasamaan. Pero kapag po kami tapat at tunay umiibig ng sinserado sa iyo, sa katuwiran, na iniingatan namin ang iyong katusan, sinusunod at ginagawa mabuti ito. Nangyayari, Panginoon, minamahal kami na Ama. Minamahal mo kami at nagkakaroon ng manifest na excellence. Hayag na galing mo, Panginoon. Miracle. Ang hindi namin kaya, nagagawa namin, Panginoon. Ang hindi namin nakakamtan, natatanggap namin higit sa aming iniisip. Kaya, Panginoon, pabuti ng pabuti. Paganda na ng paganda. Payaman na ng payaman. Ang buhay ng mga anak mo, Panginoon, na nagtatapat, naglilingkod sa iyo ng buong katapatan. This is our prayer, O God. At kami gagamitin mo at kakasangkapanin mo sa ikilagtas pa ng marami. Simula sa aming pamilya, sa kapitbahay, sa marami pandako, Panginoon. Kaya maraming salamat sa iyong kapurihan, sa iyong kaltian, sa iyong karangalan. Sa amin po, Panginoon, ang banal mong presensya. Sapat upang kami magpakaligaya at magpakasaya sa dakilang pangalan mo. Sa pangalan ni Jesus. Everybody say Amen. God bless you, kapatid. Receive every good things from the Lord. Atin pong awitan natin, Panginoon. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya't, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay.
kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nito buhay. Dakila ka, dakila. Tapat ka ng tunay, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y matunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nito buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y laan sa amin noon hanggang ngayon. Let us declare, dakila ka, dakila ka, dakila ka. For the last time, let us declare, dakila ka, O Diyos. Amen. Dakila ang katapatan ng Diyos. Tunay nga pong wala pong pag-aalinlangan. Ang ating pong hininga, ang ating pong lahat-lahat sa atin ay galing sa Panginoon. Kaya po itong segment na ito ng Tithes and Love Offering, huwag po tayong magdalawang isip. Ang ganda po ng title natin, no? Constant Help from Old Age. From childhood to old age. Yan po, kami po, produkto po kami ng paalala, sharing ng aming mga magulang. At ito pong tithes, habang kami nagninegosyo, hindi niya po, ito po ang senior niya sa amin. Pag Sunday po, hindi kami nagbubukas ng negosyo. At ang katotohanan po ay tapat po ang Diyos. Yun lang po masasabi namin. Tapat po ang Panginoon. Huwag po tayong mag-alinlangan. Ipagkaloob po natin ang para sa Panginoon ang ating time, talent, and treasure. Ibabalik po ng Panginoon. Huwag po tayong mag-alinlangan. Yun lang po. Manampalataya tayo na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Amen po? Samahan niyo po ako sa pananalangin. O Panginoon namin Jesus, tunay nga pong dakilang iyong katapatan. Sa lahat ng aspeto ng aming buhay, ikaw po ang dahilan kung bakit kami humihinga, kung bakit kami may lakas upang maghanap buhay, kung bakit kami may opportunity na kumita ng pera, O Lord. Ikaw ay tapat. Gawin mo po kaming tapat, O Lord. Malugod ka sa amin, Panginoon ko Jesus. Bigyan mo po kami ng pusong mapagpasalamat. Pusong binabalik ang lahat-lahat ng parangal sa iyo, Panginoon ko Jesus. At sa amin pong pagkakaloob, O Lord God. Ikaw lamang po ang maparangalan. Ikaw po ang maluwalhati ng aming gagawin, Panginoon ko Jesus. Linisin mo po ang aming puso, O Lord God. Sapagkat kung mayroon kaming kasalanan, O Lord God, ito po hindi magiging katanggap-tanggap sa iyo, Panginoon ko Jesus. Kaya nga po, Lord, salamat po
sa iyong katuruan, O Lord God. At ito po'y maipasa namin sa susunod naming lahi, sa aming mga anak, sa aming mga apo, Panginoon Jesus. At ikaw po magpapala sa aming lahi. At ikaw lamang matataas at mapapupurihan. At ikaw ang aming susundin at luluwalhatiin sa buhay namin. Kaya nga po, Lord, ang lahat ng ito ay binabalik namin sa tanging makapangyarihang pangalan ng manakop na si Jesus. Amen and amen. You may send your tithes and love offering to any of the following accounts. For GCash, for BPI, take a screenshot of the transaction receipt and send it to and indicate the following. Bago ko ibigay ang basbas ng Panginoon, ideklara natin ng tao sa ating puso ang mga salitang ito. Sabihin po natin, repeat after me. Ang Diyos ay tapat at napakabuti. At napakabuti. Magtatapat ako Magtatapat ako at maglilingkod at maglilingkod ng buong kainaman ng buong kainaman sa aking Panginoon. sa aking Panginoon. Maghihikayat, Maghihikayat, magdadala magdadala, at mag-aakay at mag-aakay ng marami pang tao sa Panginoon. ng marami pang tao sa Panginoon. Simula sa aking pamilya. Simula sa aking pamilya. Sa pangalan ng Jesus. Habang nakatas yung kamay, tanggapin mo ang basbas pagpapala ng Panginoon. Pagpalain ka at ingatan ng Panginoon. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang ilawan sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo. Ibigay ang kanyang kapayapaan ngayon, bukas at magpakailanman. And I declare, I decree, I pray, in the name of Jesus, let us shout, Shalom! Good health, well-being, prosperity, success, joy, peace, and happiness, and even completeness and fullness of everything. Lacking nothing, walang kakulangan, at masasabi natin, kagaya ni Haring David, ng buong pananampalataya, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako mangangailangan. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Surely, goodness and mercy ang siyang susunod sa aking buhay. Sa pangalan ng Jesus, everybody say, Amen! Claim that blessing. God bless you. Shalom.